So, hi guys! Magandang buhay! So, I'm here with Kim, my best friend since high school. And from PCC kami at saka San Beda College. Yes, So, yeah. from Sumba. Okay. Now, she's in Dubai and I'm in Pasig City. Yes, and it's currently what time for you? Here, 8:28 a.m. Sa'yo? For me, it's 4:29 Oh, a.m. so, ayan. Wala pa kaming tulog. Nagdadaldalan Yes. lang kami. Yeah, it's literally, nag-usap na kami ng video call. Tapos, Kaya nga. let's do this! Oh, naisipan namin na mag-podcast kasi wala kaming magawa sa buhay. So, Exactly. so ayun. So, pag-usapan naman natin yung friendship natin. Parang Yes. introduction. Para lang may background sila kung paano natin nakilala yung isa't isa. Muna. Oh, sige. First impression, actually, nagkakaalala tayo dahil kay Vienna, di ba? Ah, I think naging close tayo dahil kay Vienna. Kaya very, ano talaga si Vienna for us eh. Very special dun sa friendship natin. I think, nanonood kami ni Vienna ng Korean channel sa bahay. Ah. Tapos di ba? Yeah. Tapos that time, sinabihan ka niya, kaya in-invite ka niya Ah, so nandun ako. dun Pumunta sa ako dun. bahay. Yun dun yung naalala ko. Hindi ko So, maalala Korean yun. channel. Basta Parang yun. may favorite band kayo na mag-perform that Oo. time noon. Kaya sa channel na yun. Oo. Ng Kasi live. wala Parang pang ganun. ano nun eh. Wala pang may internet na pero wala pa yung live show sa internet. Oo, Wala pa lang yung parang live ganun. streaming na gano'n. Oo. Music Tapos, bank pa lang yun sa Yun, channel. Yeah. Sa channel TV. Hindi ko Yes. alam kung KBS siya. Basta si Song Joong Ki yung nun, host pa nun. Parang Dati. MTV. May M, sa M nag-start yung channel. May M something. MBC ata. Oo. Basta yun na yun. Matagal na kasi mga Yes. lola na. Lola ng K-pop. Uy, ano ba yun? Second year high school? Second year Imagine mo, high that school. was, ano yun? Paano ba nila? Siyempre, hindi nila alam kung ano yung year ng second year high school. Mga Pero, yeah, that time pa. 10 years plus ago. Ano yung Tapos, first impression mo sa akin? First impression ko sa'yo, jolly pero maldita. Like, I don't know if nakukuha mo din sa halos lahat ng tao, pero first ever kong kita sa'yo sa school, nagwawalis ka sa labas ng corridor. Wow, ang sipag pa palang estudyante. First year ata, yun yung nakita kita that. Oh, first year yun. So hindi pa tayo magkakilala. Oo, yun na yung impression ko sa'yo. Parang Maldita. jolly ka, friendly ka, pero maldita. Wow, bongga. Parang may English yun. Kasi you're a jolly person, but you're very, Bitchesa. Ganon. yeah, very bitchesa. Tapos nung naging close na tayo, hindi pa so much nung nanonood tayo. Nung pumunta tayo sa bahay, nanonood tayo ng Korean. Naalala ko naging close talaga tayo after PCC, after high school. High school. Kasi pareho tayo sa San Beda. Correct. So, pares kami sa Beda nag-aral pero different course. Oo. So, psych major po siya at saka ako economics major. Economics, yes. So, naging close kami kasi in-invite mo na ako manonood tayo ng mga poging football players. Oo, tama. So, yeah. Tapos kasama rin si Vienna noon. Again, of course, always. Always on the go. Pero, what's interesting sa friendship natin, I feel like, is mas na-deepen yung friendship natin after college, tas hindi na tayo magkasama. Like, long distance tayo. Nung nasa Canada ka, tapos nag-Dubai ako. Parang everyday, suddenly, everyday na lang tayo nag-uusap. Di ba? Parang doon siya nag-start na. Tapos, parehas tayo nakaka-relate sa isa't isa na, like, paano yung struggles pag Mag-isa. malayo ka sa family, mag-isa ka, tapos hindi mo alam mo anong gusto mo that time, pero
nagtatry ka. So, yun yung very interesting sa friendship natin, I think. For me. Oo. So, Tama naman. I think 3 things to describe our friendship right now is, oh my gosh, wala ko maisip, pero very, consistent. Oo. Tama naman. Consistent, I would say. Saka, forgiving. Mm-mm. Saka, loving, of course. Oo. So, Sa akin, siguro, siya, parang resilient siya diba? Parang kahit anong bagyo, kahit na anong weather, ganon, andyan pa rin. So, parang consistent din para sa'yo. So, ayun nga, parang for me, resilient. Kasi, kahit na anong problema, kahit na anong away natin, dyan pa rin. Dito pa rin tayo sa state na to. Tayo pa rin yung nagkakaunawaan. Ganon. Yes. Tapos, second word is, ayun nga, loving. Kasi parang, bakit hindi mo papatawarin yung taong mahal mo, di ba? Para saan tayo pagmamahal mo kung hindi mo maibibigay? Ang hirap ng long distance, diba? Lalo na ang daming communication issues, blah, blah, blah. Tapos, correct. Syempre, masaiba yung timings, yung time zones. Tapos, yung pangatlo for me, happy-go-lucky lang na parang kahit na may problemang iba to sa'yo, wala, eto pa rin kami, tumatawa, ganun, na parang may time, gusto na namin magwala, pero hindi pwede. Kasi gusto pa namin mabuhay, diba? Yeah, and we've been there, like, together, diba? Nagkaroon tayo ng time na sobrang low, like, so low, na tayong dalawa lang yung nag-uplift sa isa't isa. Tapos kahit hindi natin alam yung gagawin. Kahit hindi natin alam yung sasabihin sa isa't isa. But yung presence is very... Parang enough. Yeah. Enough. So, ang laking bagay. And it's gonna take you like in a very long time para ma-build yung ganong friendship. So, ngayon, we will tackle kung ano ba? Destination natin. Parang, sorry, nga pala. In dream destination namin for each other. Na together kami. So, sama ko sa other end. Siguro ako sa sa Mauritius talaga kasi parang I think country siya sa Africa. Tama ba? Yung Mauritius. Nakita ko kasi siya sa isang ISEC student before sa San Beda. Tapos parang wow, ganun. Mahilig tayong dalawa magdagat. Diba? So parang ang ganda doon nung video na pinakita sa amin nung time na yun sa ISEC. Tas hindi ko siya hindi na siya mawala. Hindi na siya mawala sa isip ko. Kaya gustong-gusto kong pumunta doon. Together. Syempre, pareho natin gusto magdagat. Kaya, yun yung gusto ko. Kaya, so, Phuket. Island girl vibes, diba? Yes. Okay. So, ikaw, saan mo ako dadalhin? For me, Italy. Galing na ng Italy, di ba? Pero, feeling ko pag tayo together, iba? Kasi, syempre, aside from mga architecture, ganyan, boys. Charot. Boys talaga. Choka, bawal ka na. Loka ka. Sorry, Joshua. Hindi, pagkain, oh my gosh, yung food. Masarap. Saka, pag gusto rin natin magdagat, like, diba, Capri. Pero malamig ata yung dagat dun eh. Yes, pero okay lang yan. Mabadera naman tayo. Baka magkapulmonya tayo dun. Nagyayelong tubig. Siguro kasi doon mo siguro yung wedding mo, no? Soon, sa Lake Como. Sa Lake Como. Actually, hindi. Gusto ko, intimate lang yung wedding. Anyway, hindi naman na yun. Sige. So, magtatanong ako sa'yo ng bagay na
makaka-relate yung mga college students from graduation nila. After graduation siguro, starting ng career nila or to adulthood. So, yun lang naman yung pag-uusapan natin for today's video. Kwento muna natin yung college degrees natin. So, for you, psych major ka, psychology major. Yes, psych represent. Ano yung mga challenges mo nung psych major ka? Nung college life kasi parang I don't know kasi parang feeling ko culture lang din natin sa Beda na yung parang may sense of belongingness. Kaya medyo mabilis, parang medyo magaan lahat. Parang may org dito, may ganito, may ganyan. May whole community ka na magsusupport sa'yo. Kahit nga hindi mo close yung tao, parang may common friend lang kayo, parang madaling makisama. So, hindi ganun naging hirap like yung course itself. Tas interesting pa siya since psychology. I mean, di ba, syempre, pinaka-challenging lang naman sa part for me ng college life is yung unknown after that. Habang college ka pa, parang nakafocus ka lang, okay, sa assignment ko today, sa thesis ko, sa submission ng ganito, submission ng ganyan, paano ko mai-impress si prof ganito, paano ako magkakaroon ng gantong connection, blah, blah, blah. Paano ako graduate at parang on time, di ba? So, yun nga, bigger challenge niya is, ano to after? Ito din ba yung magiging path ko na gusto after? Parang, ito ba talaga yung tamang course na kinuha ko? Ito ba yung magiging gusto ko after graduate ako? Yung ano, na parang, hindi, at the end of the day, kahit anong gawin mo, kahit anong aral mo, hindi mo alam. Hindi ka talaga mapupunta. Correct. Yun talaga yung mangyayari sa'yo. So, at saka kasi, di ba, parang, for you kasi maraming path siya eh. Pwede ka maging doctor, pwede ka maging counselor, or psychologist, license, di ba? Mga ganun. Yes. But, yun nga din, the more options na meron ka, the more mahirap mag-stick to kung anong gusto mong path for you. Saka diba recently parang merong yung yes, yung board exam. Yung board exam para sa mga parang board exam students. Psychometrician. Oo. Yes. How about for you? Paano yung college life for you? Yung college life para sa akin, actually, di naman ako mabuting estudyante. Joke lang. Parang pasang-awa lang ako palagi. Kasi parang feeling ko, ine-enjoy ko lang siya yung life ko. Yes. So, galing kasi akong accountancy. Tapos, nung second year college, nung second year college, nag-shift ako sa economics. So, parang, masyado akong, nahirapan ako sa accountancy Kasi parang, akala ko, math lang yun, pero, more on analyzation siya, compared sa eco. Yung eco talaga yung puro math. And mas na-enjoy ko siya. Kasi parang solving, a states problem, ganun. Kasi may public policy din kami, diba? So, yung public policy na yun, parang it will help the nations to come up with a bigger solution, ganun. Na parang hindi puro band-aid solution lang, ganun. Tapos parang i-research ko siya, ganun. So, yung challenge for me, mahirap akong, hindi ko alam kung saan ako mag-work. Kasi government nga siya, pero hindi ako nag-take na civil service exam. Kasi more on government, related. Na course. Oo. Tapos, parang, din siya, parang pang-ADB din kasi siya diba? Kasi parang Asian Development Bank, ganun. Yes. Tapos, pang-World Bank, ganun. Pero, di ko na inaasahan yung mga ganun kasi masyado na mataas yan. Tsaka parang mahirap na. Kasi research din kasi eco diba? Parang every year, meron kayong ano ba yung tawag doon? Thesis na para lang sa'yo. So, individual thesis yun. Parang may mga baby thesis kayo per course, per subject, ganun. Pero, ayun nga, may final thesis pa rin kayo na kailangan i-defend. So, ayun, parang hindi ko alam kasi mostly ng
ng ka-course ko, nasa bank sila ngayon eh. Tapos, parang hindi naman inline sa eco na course. At saka, yung most of them, sila, magtumuloy as lawyers. So, ayun, talagang mga, nakita-kita nga kami lately, parang ang saya-saya. Kasi, uy, ganito ka na pala ngayon, di namin akalain na ganyan. Dati, nagkakating ka lang, yung mga ganon. Hindi ka pumapasok, pero lawyer ka na ngayon yung mga ganon. Pero joke lang yun Attorney, baka naman. Hindi naman ikaw yung pinaparinggan. Diba? So nakakatuwa na parang ang layo na nung pinanggalingan natin in the sense na ang daming nangyari. Pero hindi mo, to be honest, hindi mo siya ganun na-feel, diba? Parang feeling mo, it was like 3 years ago. Pero ang daming changes na pala talaga. Tapos ng graduation mo, yung expectation mo sa real world, nag-iba ba? Or oh my gosh. Yun pa rin ba? Sobrang layo. May mga hindi ba na-meet na expectation mo sa real world ganun? Actually, pagka-graduate ko, during the time na naghihintay na lang tayo ng graduation, parang feeling sobrang confident ko na ang dali nating makakahanap na for some reason. I don't know, ang yabang ng pakinggan o mayabang. Pero ako rin naman ganun din eh. Di ba? Kasi parang that time sobrang sikat ng San Bede kasi di ba? Tapos parang sa atin pa nag-top yun eh. Nag-top tayo sa CPA. Diba? Yun. Yung that time lang. So, talagang parang si Manuel Buencesizo. Yes. So, parang, so, ganun yung confidence level mo. Tapos, nung nag-a-apply ka na, ganyan. Siya. Like, sobrang 180 degrees talaga yung ikot niya. Sobrang doon ka talaga magiging humble. Like ipaparamdam talaga sa'yo yung kailangan mo ng humility sa buhay. Even sa mga makikita mo rin kasi hindi lang ikaw din eh. Sa mga kasama mo din. So, it's not just you. Diba? Parang halos lahat kayo nakakaranas na ganun. Though, syempre, merong mas maganda yung experience nila pagka-graduate and also good for them. Pero sa mga tulad ko na tulad natin na sobrang iba yung nangyari dun sa real life na para siyang naging stepping stone para mas maging resilient ka, para mas maging magkaroon ka ng patience sa mga bagay and hopeful na hindi lang pala to, may for me din, or para ma-realize mo na hindi pala ako para dito, para pala ako doon, kaya pala hindi nag-work yung dito kasi para pala ako doon, pinipilit ko lang, di ba? Meron na parang lagi kong naisip nung college din na after nung thesis ko, kala ko kaya ko nang gawin lahat. Alam mo yung parang feeling mo. Kasi feeling mo na yung final stage ng paghihirap mo. Diba? Parang alam mo yun na yun eh. Parang yun na yung pinakamahirap na part ng buhay. Parang pagka-graduate, parang shit. Pwede pa lang, kung pwede lang na everyday na lang ako nagtithesis, mas pipiliin kong mag-thesis everyday. Ganun yung everyday may background of the study ka. Everyday may classmate kang mahihinga ng tulong, may classmate ka. Yung ganun pag nag-apply ka naman, ikaw na lang talaga eh. Unless lang, of course, nandun yung mga connections, ganyan and all. Pero kung gusto mo ng sariling kayod mo, syempre, of course, andun na yung reality na mahirap. Pero ikaw, for you, paano yung transition mo from after college? Ano yung mga, ito nga yung expectation, tapos ito nga yung nangyari. Yung kasi ako expectations. Yung expectation ko, yun nga, na parang niyabang ko rin na makakahanap ako agad ng trabaho, ganyan. Kaya hindi ako nag-civil service exam kasi feeling ko madadampot ako agad ganyan. Pero ang dami kong pinasahan ng mga resume nun, parang hanggang ngayon nagpapasa pa rin ako, ganyan.
Pero wala pa rin. Pero actually, my first job ako nun, parang data analyst ako nun eh. Parang outsource siya. Sa US siya. Tapos yun yung naging first job ko. Pero nawalan kasi ng kontrata. Kaya rin, at saka pa, yun yung hindi pa uso yung work from home. Yun yung work ko. So, nag-work from home. Hindi pa uso yung work from home. Siguro, 2016 yun eh. Kaka-graduate lang natin. Yun yung first work ko. Pero one question, nung pagka-graduate natin, nakita mo ba yung relevance ng course mo dun sa reality na papasukan ko? Or hindi, I mean, in buhay in general. Paano mo nakita yung value? That time, kasi yun eh, parang kasi pagka-graduate natin, sinoy-noy pa ata yung estudyante, yung presidente noon, si Pinoy pa, 2016. 20 Duterte na ba yun? Basta yun, parang na-realize ko na ang dami niyang ginagawang mali, ganun. Kaya parang for me... Paano mo yan isasama sa podcast? Hindi, yung parang, hindi na tayo parang strong contender pang worldwide, ganun. Parang tayo Tigers, ba yun? Tigers tayo ng Southeast Asia nung time na yun. So parang nung naging si President Duterte na, parang ang dami na nagbago na parang sobrang taas ng inflation, ganyan. May mga batas na hindi okay, yung sa mga build, yung mga, okay naman siya, maraming job opportunities, pero parang ang nangyari, parang, kasi diba, collaboration with China siya, diba? Kasi before, before naman kasi kay GMA, ganun, kay Pinoy, sila lagi, diba? Kaya yung mga pondasyon, mga expressway, or ng mga flyover, ganun. Talagang matibay, pero parang, siguro matibay naman ngayon sa Japan, yung sa China, pero, diba? Kasi kapag na-associate ko kasi yung China as siya eh, parang yung mga tawag doon? Yung parang hindi matibay, gano'n. So, may stereotype ako na gano'n. Pero ngayon sa daily life, marami kasi akong mga volunteer works na ginagampanan. Kaya, parang sakto lang, napapasok ko pa rin siya. Yung eco na parang kasama pa rin kasi naman yung government related dun sa pag-eco. So, yun, yung mga expectation ko nun, kala ko, yun nga, madaling mahanap ng work. Pero mahirap palang maghanap ng work kapag econ ka. Kasi hindi siya in demand diba? Parang mostly government jobs talaga siya.